Mahirap ang maging mahirap. Mga katagang nakapaskil sa utak ni Buddy. Lalo pa nang biglang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit na hindi matukoy. Sa edad na 14, halos banat na banat ang katawan ng bata dahil sa pagtatrabaho. Mula kasi noong mamatay si Nanay Doray, naging pariwara na maging ang ama nitong si Tatay Rudy. Nalulong sa bisyo at pagbabarkada na naging dahilan upang hindi magampanan ang dapat sanay ginagawa bilang ama kay Buddy. Tubong Bicol ang ama, doon na din isinilang ang anak, ngunit dahil din sa bisyo at maling gawain kung kaya't nalipat sila sa isang liblib na lugar sa Cebu. Buong pag-aakala ni Buddy magiging maayos ang lahat, ngunit dito pala ang simula ng kalbaryo na sasapitin niya. Dahil ni walang kaanak o kakilala man lang sa nasabing lugar. Tanging sa maliit na kubo lamang siya itinira ng ama na ayon pa dito, bahay daw yon ng isa niyang kabarkadang naninirahan din di kalayuan sa tinutuluyan nila. Hoy bata, Buddy! Nasaan ka? Nagugutom ako. Wala na namang sinaing. Anong gusto mo? Ikaw na lang ang kainin ko, ha? Ang dilim-dilim pati ba lampara hindi ka nagsindi. Aba, parang pwede na lang tayong tumira sa labas pag ganito na lang lagi. Tay, alam kong hindi nyo magagawa yon. Hindi ka naman po siguro aswang saka lasing na naman ho kayo eh. Wala po talaga tayong sinaing kasi kahapon pa po walang bigas. Nanguha na lang po ako ng ligaw na kamote para kahit papano maitawid natin ang araw na ito. Wala din po tayong pambiling gas para sa lampara. Maliwanag naman po ang buwan eh. Nakikita ko nga po kayo kaso hindi lang po ako dito naalis sa pwesto ko kasi gabi na po tay. At saka tay, kung maaari po sana, wag na po kayong laging uminom. Lagi niyo pang kasama yung lalaking laging may tali sa noo. Yung aakalain mong si Rambo kung umasta. Sige po. Umupo na po muna kayo at ipaghahanda ko po kayo ng makakain. Ay nako, dami mong sinasabing bata ka. Kung ayaw mo mapalo, handaan mo ako ng ha? Hindi natapos ang pagsasalita ni Tatay Rudy nang biglang nanginig ang katawan at tumirik ang mga mata niya. Hawak-hawak ang lieg na animoy may kung anong bumabara. Dahil sa takot, tanging pagsisigaw na lamang ang ginawa ni Buddy habang humihingi ng tulong. Nataranta siya kung ano ang gagawin kay Tatay Rudy at napahagulgol na lang nang makitang humandusay ang tatay na animoy hindi na ito makahinga. Minuto ang lumipas nang bigla itong nawalan ng buhay habang lumalabas ang bumubulang laway sa kanyang mga bibig. Hindi naman kaagad dumating ang tulong. Para kay Buddy, dala ng distansya nila sa baryo at walang masyadong kabahayan sa lugar. Iilang bahay lamang ang nakapalibot ngunit malalayo ang pagitan. Ni wala namang kaanak na matakbuhan ng bata. Hindi malaman ni Buddy ang gagawin sa tatay na tuluyan ang nawala ng hininga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may narinig na pagtawag si Buddy mula sa labas ng tahanan. Aba! Aba! Rudy, pre! Nasaan ka? Iniwan mo na lang ako basta sa tubaan Kaya eto, binitbit ko na lang ang Wala na po si tatay. Tulungan niyo po ako. Ang tatay ko. Pakiusap, tumawag po kayo ng manggagamot. Para niyo nang awa. Hindi makapaniwala si Norman sa sinabi ni Buddy. Kung kaya't patakbo siyang pumasok sa tahanan upang kumpirmahin ang narinig. Nagimbal siya nang makita ang nakahandusay na kaibigan. Bumubula ang bibig nito habang nakalawit na ang dila. Sa pagkataranta, binuhat niya pa ito at inihiga sa papag. Sinubukan niyang gisingin. Niyugyog baka sakaling maalimpungatan at bumalik sa ulirat si Tatay Rudy. Ngunit huli na ang lahat. Nakadilat pa ang mga mata nito na animoy sinakal. Napaluhan na lamang si Norma nang makita ang kalagayan ng bata at ng kaibigan. Nasa gilid lamang si Buddy at walang humpay sa pag-iyak. Bago pa lumalim ang gabi, naitawag na ni Norma ang nangyari sa otoridad.
Nung unay siya pa ang napagbintangang pumatay sa kaibigan, lalo pat sila din ang namataang magkasama nung araw na yon. Ngunit ayon sa lumabas na ulat, namatay si Tatay Rudy dahil sa lason. Ang hindi lang matukoy ay kung saan ito nanggaling. Napaisip si Norman at inisa-isa ang pangyayari nang magkasama sila ni Tatay Rudy. Bigla naman siyang napahawak sa ulo dahil ayon sa paghayag nito, masaya lamang silang tumatagay ng tuba sa tubaan ni Aling Ana. Marami ang tambay sa tubaan na yon, kaya hindi niya din matukoy kung paano nalaso ng kaibigan. Halos araw-araw ay pawang may sesyon ng dalawa sa nasabing tubaan, kung kaya't kampante siya na walang magtatangka sa buhay nila. Ngunit hindi niya lubos maisip na mangyayari ang mga bagay na ikinasama lalo pa ni Tatay Rudy at pawang napuruhan ito ng kung anong lason. Hindi siya agad pinauwi ng mga pulis, ngunit merong babaeng investigador na lumapit sa kanyang kinauupuan. Si Malia ang naatasang humawak ng kaso. Habang hawak ni Malia ang folder na pinaglagyan ng ulat, halos hindi naman makakisap ng mata si Norman dahil sa unang pagkakataon, animoy tumibok ang puso niya sa magandang dalaga. Parang nakakita ka po ng demonyo? May dumi po ba ang mukha ko na kung makatitig ka parang matutunaw ako? Miss, pwede mo ba kaming tulungan? Pagpasensyaan niyo na po yung lasing. Ganyan lang po talaga siya kung tumingin. Hindi po kasi pantay ang mga mata niya. At siya nga po pala, wala po akong pera para asikasuhin ang bangkay ng tatay ko. Kung maaari po sana, hindi na lang po patagalin at ilibing na lang po ng diretsyo kahit wala na pong lamay. Tulungan niyo na lang po akong malibing ng maayos si tatay. Pwede ba magtanong? Ilang taong ka na, ha? Ang ganda niyo po pero parang ngayon lang kita nakita sa lugar eh. Saka pagpasensyaan mo na ha at medyo naduduling ako eh. Ganito lang po siguro ang lasing pag nakakita ng anghel. Isa akong sekretong ahente. Ako nga hawak ng kaso ng kaibigan mo. Ang totoo, interesado akong malaman kung ano ang tunay na nangyari. Saka parang may mabaho. Wala stick din tong kasama mo bata. Ang lakas ng tama niya. Ate ka ba? Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo ha, kung may bisyo ka maliban sa pag-inom, ay ihayag mo na nang sa ganun ay makatulong kami. Inamoy-amoy ni Buddy ang sarili hanggang sa napatingin kay Norma na pasimpleng itinaas ang tingin at nagkunwaring hindi alam ang sagot sa tanong ng kaharap. Sa loob nito, siya ang naamoy ni Malia, lalo pat ilang araw na itong walang ligo dahil sa paglalasing. Pinagsamang anghit at tuba ang amoy ng lalaki, ngunit hindi niya ito alintana. Dahil ayon sa kanya, may araw lamang at oras ang kanyang paliligo. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na maliban sa pagiging lasinggero nito, meron itong kakayahang manggamot at maraming kaalaman, lalo na sa usaping misteryo at espiritual. Nagtatanga ng lalaki ng mga gamit kontra sa mga nilalang at isa sa ritual na ginagawa niya upang mapanatili ang bisa ng mga gamit ay ang hindi paliligo. Ayon pa sa kanya, wala namang mamamatay sa dumi o anghit pero sa maling pag-aakala na marami. Itinangi niya ding gumagamit siya ng mga ipinagbabawal na gamot dahil dagdag pa niya wala naman siyang pera para mabili ang bisyo. At nagkataon lang na naisasama siya sa tagayan dahil sa mga nagiging kaibigan. Sa kabilang banda, nagbaba na lang ng tingin si Malia dahil ayaw niya ding isipin ng kaharap na nasusuka siya sa tuwing malalanghap ang amoy na nakakasulasok. Ayon pa sa dalaga, animoy pinaghalong suka, lana at anghit ang naghahalong amoy ni Norman. Siya sige, ako nang bahala. Ipapaayos ko ang ama mo bata. Saka, pwede bang sabihin mo sa katabi mong maligo? Para kasing kaamoy niya na yung asong gala doon sa may kanto eh. Norman, maligo ka daw. Ay, pareho kasi talaga kayo ni tatay eh. Hindi na nga makakain, naging buhay pa ang tagay. At saka,
tanggalin po yung tali mo sa ulo. Para ka kasing... Biglang napahawak si Norman sa kamay ng bata habang nakatitig dito ng makahulugan. Ngunit hindi yun naintindihan ni Buddy at akmang magsasalita pa ang bata nang bigla niyang hinaharang ang isang kamay sa bibig ng kaharap. Oo, huwag ka nang humirit pa. Oo na, mabaho na kung mabaho. Kung hindi ka titigil, iiwan kita dito. Basta ang importante, buhay. Uwa mo? Oo na nga. Tanggalin mo na yung kamay mo. Gusto ko bang mabuhay ng mahaba, no? Ang higpit pa ng pagkakahawak mo sa leg ko. Ako lang to, Norman. Pakiusap, kumalma ka po. O sige na, tumigil na kayong dalawa. Tapusin nyo na lang sagutin yung ilang katanungan para makapagpahinga na din tayong pareho. Buddy, kami nang bahala sa bangkay ng tatay mo. At kung gusto mo, umuwi ka na muna para makapagpahinga. Saka ikaw naman, mamang mabantot. Pasimpleng tinapik ni Malia sa balikat si Norman. Nung una, akala ng dalaga ay masasagot ang tanong niya. Mas malala pa pala. Hindi niya inaasahan na sa ginawa niya ay magbubukas ng panibagong kaalaman patungkol sa kasong hinahawakan niya. Kay linaw sa balintataw ng dalaga kung anong klaseng tao ang kaharap. Maging ang kaganapan mula nung kasama niya si Tatay Rudy sa inuman ay nakita ng dalaga. Sa kaalaman ng lahat, hindi lang simpleng investigador si Malia. May kakayahan itong makita ang pangyayari sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay o tao na nakasama sa pinangyarihan ng krimen. Malakas din ang pakiramdam ng dalaga. Dagdag pa nito, natutukoy niya kung nagsasabi ba ng totoo ang kaharap. Ang dalaga ay hindi lang basta pulis, ngunit isa siyang medium kung saan nagagamit niyang abilidad lalo pa sa mga kasong hindi malutas-lutas. Nanayo ang balahibo ni Malia habang napatitig kay Norman. Ramdam niyang hindi pangkaraniwan ng lalaki kung kaya't agaran siyang humingi ng paumanhin. Miss, hindi ako masamang tao Kung ano man ang nakikita mo o nararamdaman mo, hindi sapat para pag-isipan niyo ako na masama. Kaibigan ko matalik si Rudy at hindi ko magagawang-gawan siya ng masama. Kung hindi ka masamang tao, bakit parang kay bigat ng presensya mo? Anong klaseng nilalang ka, Norman? Saka, bakit hindi mo man lang natukoy na may panganib na sa lugar? Alam kong may kakaiba kang abilidad, pero hindi ka din naging mapagmatsyag. Nako, miss, may lahi po yatang kambing si Norman Huwag niyo na po siyang tanungin. Pero, ganun pa man, hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat sa iyo sa pag-alalay mo sa amin ni tatay. Ayaw kong mag-isip na masama kay Norman kasi siya lang ang malapit sa tatay ko Marahil wala kaming kakilala sa lugar na ito pero alam kong may bisyo lang ang ama ko at hindi pala away. Naluluha na sambit ni Buddy habang nakatingin sa dalawa. Ramdam ni Malia kung ano ang pinagdaraanan ng bata. Ngunit tanging pagyakap lamang dito ang nagawa niya upang mapagaan ang loob ng bata. Napahagulgol naman si Malia nang biglang may kung anong mabigat na enerhiyang kumawala sa karimlan ng bata. Napapikit pa ang dalaga nang makita niya ang mga kaganapan sa buhay ni Buddy kung saan animoy nakakadurog ito ng puso. Ganun pa man, pinili ni Malia ang huwag nang buklatin pa ang mga nakaraan ni Buddy. Ngunit ninais niyang tulungan ito sa abot ng kanyang makakaya. Alam niyang malakas ang espiritual na aspeto ni Buddy, subalit dahil sa mga naranasan, hindi ito nahahasa o nagagamit na maayos. Kaya mula ng gabing yun, nangako si Malia sa sarili na kukup-kupin niya si Buddy para magabayan ito sa tamang landas. Mag-isa lang din naman si Malia sa tinitirhan dahil lahat ng kamag-anak nito ay tumira na sa ibang bansa. Ngunit kinausap niya muna ang bata kung papayag ba itong umuwi sa bahay niya. Laking tuwa naman ni Buddy pero nung una ayaw niya iwan ang kubo kung saan kahit paano naging masaya siyang kasama ang ama. Ang bait mo naman, Miss Ganda. Pwede mo ba din akong ampunin? Wala din kasi ako. Wala ka din ba Doon ka na lang sa kubo namin. Nang sa gayon may kasama ka doon. Yung kalabaw ni Aling Milagros.
Bakit po kasi hindi ka naliligo, Norman eh? Dinaig mo pa yung mga palaboy sa kanto. Palaboy? Oo nga, wala ka nga din palang bahay o pamilya sa lugar. Kaya pala magkasundo kayo ng tatay ko. Hoy, nakakasakit ka naman ha. Saka magkakasakit kasi ako kung maliligo ako. Ay nako, kung hindi ka lang bata, buti pa ang tatay mo magkasundo kami. Pero ewan ko, bakit hindi ka nagmana sa tatay mo? Kahit lasinggero yon, maayos yun makitungo sa tao. Kaya nga kami magkadikit eh. Oo, tama ka. Isa nga akong palaboy. Walang pamilya. Walang... Inawat na ni Malia ang dalawa. Ayon dito, baka kung saan pa mapadapo ang usapang nilalatag ng mga ito. Hindi na din muna umuwi si Norman. Dahil nag-aalala naman ng dalaga, baka maging ito'y mabiktima nang hindi pa nila alam kung anong mga nilalang. Ayon sa dalaga, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan kahit na isa ito sa mga pinaghihinalaang salarin. Pinasok na muna nila si Norman sa isang silid kung saan pwede ito makapagpahinga. Inabisuhan din ni Malia ang mga kasama na kung pwede bigyan nila ng gamit pampaligo ang binata. Pero sa kasamaang palad, tumanggi ito sa kadahilan ng hindi pa daw araw ng paghawak niya ng tubig. Napailing naman ang lahat ng nandun sa presinto. Walang namamatay sa dumi, pero sa malinis marami. Aba, ang dumi nakapagdudulot yan ng magandang depensa sa katawan. Kumbaga, para ma-immune ang katawan ng tao. Saka, pagpasensyaan nyo na kung parang suka na ang amoy ko. Hayaan nyo, hindi naman ito didikit sa mga katawan ninyo eh. Sa ilong lang. Oh, hindi nga didikit sa katawan namin pero masakit sa ilong. Ay, bahala ka na nga. Malia, awatin mo ako baka mamaya ilublob ko ito sa isang drum ng tubig. Hayaan mo na, Sarge. Sige na, Norman. Magpahinga ka na at ako nang bahala kay Buddy. Sasama siya sa akin sa bahay. Saka ang kaibigan mo, pinalinis na namin sa purinarya. Bukas, kung ayaw niyong maglamay, pwede na nating ilibing. Tumulo na naman ang mga luha ni Buddy nang marinig kung ano na ang gagawin sa tatay niya. Hindi niya maiwasang humagulgol dahil ayon sa kanya, hindi kaya ng puso niyang makita ang ama sa ganoong kalagayan. Pinatahan naman ito ni Malia. Kinausap niya ang bata ng masinsinan. Maging ang dalaga, hindi din mapigilin ang luha dahil ramdam niya ang pagdadalamhati ni Buddy. Ilang minuto ang nakalipas nang lisanin nila ang lugar. Kasama niya ang bata pauwi sa tinutuluyan. Hindi malayo ang inuuwian ni Malia sa pinapasukan. Pero mas napapadali ang lahat dahil marunong din ang dalaga magmaneho ng kahit anong sasakyan. Kaya sa unang pagkakataon, napahanga ang bata sa astig ng dalaga. Maya-maya pa'y narating na nila ang bahay ni Malia. Pagpasok pa lang sa bakuran, agad na bumungad ang malaking puno ng duhat. Malapit ito sa bakod at animoy pinamamahaya ng mga alitaptap. Napamangha si Buddy dahil ngayon lamang ito nakakita ng puno'y animoy kumikislap dahil sa liwanag na mula sa mga insekto. Ang ganda naman ng lugar mo, miss. Saka kakaiba ang punong ito oh. Parang buhay na buhay dahil sa mga alitaptap. Ikaw lang po ba mag-isa dito? Para kasing madilim ang loob ng bahay niyo eh. Oo, ako lang mag-isa. Nasa ibang bansa na mga magulang ko at mga kapatid ko. Yung punong yan, huwag ka masyadong maghahawak ng kung ano kasi may nakatira diyang nilalang. Isang kaibigan pero hindi ka pa niya kilala kaya pakiusap para hindi tayo magkaroon ng problema. Iwasan mo na lang ha. Biglang kinilabutan si Buddy at napakunot ang noon niya. Napapaisip kung anong nilalang ba ang nasa puno na tinutukoy ng dalaga. Natanong niya tuloy kung paano tumira ang kung ano sa puno. Tumingin siya kay Malia na parabang nagtataka. Napailing na lang ang dalaga at pinapasok na ang bata. Ayon sa kanya, hindi maganda kung ihahayag niya ang mga bagay na makapagbibigay ng katatakutan sa isipan ni Buddy. Dagdag pa niya,
kinailangan niya lang sundin ang mga alintuntunin ng tirahan ni Malia nang sa ganun ay maiwasan nila ang problema. Sang-ayon naman si Buddy. Ayon naman sa kanya, nagpapasalamat siya na nakilala niya ang dalaga. At sa tulong nito, lalo na't wala na siyang matutuluyan. Hindi niya pa kayang mamuhay mag-isa. Binigyan ng dalaga si Buddy ng mga damit. Ayon dito, mga naiwang gamit yon ng kanyang mga kapatid. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Buddy ng kakaibang tuwa. Dahil sa kabila ng mga nangyari ay may mga taong nagbukas sa kanya ng pagkakataon upang mausad ang buhay. Sa buong buhay ko sa pagtatrabaho, ngayon pa lang ako nagka-interes sa kagaya mo. May mga kaso akong hinawakan na kagaya ng ama mo. Halos magkapareho ang senaryo. Pero, siyempre, ibang sitwasyon pagdating sa mga pamilya. Ikaw kasi, nag-alala ko dahil sa murang edad mo kailangan mo ng buhay ng sarili mo. Kaya kung papayag ka, dito, tutulungan kitang mabago ang buhay mo. Basta, magpakabait ka lang ha. Ayos ba yon? Ang swerte ko nga kayo yung humawak ng kaso ni tatay Pero, hindi po ba kalibusan sa inyo ito? Baka po anong isipin ng pamilya ninyo? Sa akin po, walang problema pero ang inaalala ko po Huwag mong isipin yun. Saka, sige na, kung gusto mong kumain, meron ako mga instant na pagkain. Pasensya ka na ha, at lagi kasi ako nasa trabaho kung kaya't wala talaga nagluluto. Hayaan mo, bukas mamamalengke tayo para kung ikaw lang dito mag-isa, pwede ka magluto ng pagkain mo. Napangiti si Buddy at abot langit ang pasasalamat nito sa dalaga. Nung gabing yon, mas pinili niyang matulog na muna. Ayon sa kanya, wala siyang ganang kumain lalo pat naiisip niya ang kalagayan ng ama. Nagpasya na lang itong maglinis ng katawan at nahiga sa nilatag na kama ni Malia para sa kanya. Maging si Malia ay nalungkot dahil nababasa niya talaga ang pakiramdam ng bata. Mas lalo itong nagnais na ayusin anuman ang problemang dinadala ng bata. Para kay Malia, animoy may kung anong koneksyon itong nararamdaman kay Buddy. Halos buong gabi ay hindi nakatulog si Buddy. Kahit anong pikit niya, nanatili sa isip niya ang mga pangyayari. Napakatahimik ng gabing yon at tulog na din si Malia sa kabilang silid. Dala ng kabigatan ng loob, napagpasyahan ng bata na magpahangin sa labas. Ayon sa kanya, gusto niya lang sana na magkaroon ng kaluwagan ang dibdib sa pamamagitan ng paglanghap ng sariwang hangin. Ni hindi niya binuksan ang ilaw at dahan-dahang lumabas para hindi makagawa ng ingay na posibleng gumising sa dalaga. Habang nasa labas, hindi niya maiwasan ang mapatingala sa mga naggagandahang alitaptap. Animoy may nakasabit na maliit na bumbilya ng ilaw sa kada dahon ng nasabing puno. Napaupo si Buddy sa atangan habang nakatingala ito sa langit at taimtim na nagdarasal para sa ama. Napayak pa ito nang biglang maalala ang lahat. Napahalukip-kip ang bata at niyakap ang sarili. Ilang minuto ang nakalipas nang may biglang bumato sa kanya. Nung una, akala niya'y nalaglag lang na bunga mula sa puno ng duhat. Napalingalinga ang bata at sinipat kung may tao ba sa paligid. Akmang tatayo sana ito nang biglang may nambatok sa kanya. Muntik pa siyang masubsob sa tapat ng pinto dahil sa lakas ng impact nito. Aray! Sino yun? Huwag mo akong takutin ha. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo Magpakita ka. Ang ayaw ko sa lahat biruin ako nang wala sa lugar. Biglang may umubo sa gilid niya. Sa paglalarawan niya, animoy tunog kambing ang naririnig. Nagtaka ang bata kung paano nagkaroon ng hayop sa lugar gayong wala man lang nakikita na kung anuman maliban sa punong kumikislap ng dal sa alitaptap. Napatawa siya ng bahagya dahil ayon sa kanya, tinatakot niya lang ang sarili sa pag-iisip ng hindi maganda. Dagdag pa niya, baka natalisod lang siya sa bato. Kaya kahit maliwanag ang buwan, hindi maiwasan kung may mga nakausling bagay sa dinaraanan.
Inayos ni Buddy ang pagtayo at takmang papasok na sa loob ng bahay nang biglang may humawak sa kamay niya at hinila siya palabas. Napabulaslas ang bata dahil sa gulat. Bigla niya ding hinila ang kamay pabalik at nang bigla siyang mapalingon sa isang banda. Napanganga na lang si Buddy dahil tumambad sa harapan niya ang nakakatakot na itsura ng isang nilalang. May figura itong kahawig ng kambing. May 2 sungay ang ulo ngunit nakatayong kawangis ng isang matipunong tao. Halos mapasigaw siya dahil sa sobrang takot. Ngunit laking pagtataka niya na wala man lang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Tanging panginginig ng katawan at tambol ng puso ang nararamdaman ni Buddy. Hindi na nito napigil ang mapaihi sa kinatatayuan habang kaharap ang nakangising nilalang. Nakatayo at hindi makagalaw ang bata nang may kung anong kataga ang binitiwan ng kaharap. Huwag kang matakot. Hindi naman ako nananakit ng mga kagaya mong bata. Natutuwa lamang ako at may bago akong makakasama at sana ay maging bago kong kaibigan. Hahawakan pa sana muli ng lagtaw ang bata nang biglang bumukas ang ilaw. Nagising pala si Malia dahil sa kalabog ng pintuan. Agad nitong tinawag si Buddy na nooy parang napako sa pagkakatayo sa mismong bungad ng pinto. Hindi na ito gumagalaw. Makailang beses pa itong tinawag ni Malia para sana alamin kung ano ang nangyayari. Buddy, uy, ayos ka lang ba? Bakit gising ka pa? At saka, kung anong oras na ito, nasa labas ka pa? Buddy! Nilapitan niya si Buddy para sana papasukin na sa loob dahil mahamog nang biglang bumungad sa harapan niya ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit nang hawakan niya ang bata ay bigla itong nawalan ng malay. Mabuti na lang ay maagap na nasalo ng dalaga si Buddy bago pa man ito bumagsak. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Basta niya na lang naramdaman ang pagbigat ng presensya sa tahanan. Dali-daling binuhat ni Malia ang bata papasok. Kahit mabigat ay hindi niya ito ininda. Ang mahalaga sa kanya, manumbalik ang ulirat ni Buddy. Inayos niya ang pagkakahiga nito nang biglang maamoy ang panghi. Napailing na lang si Malia dahil sa sitwasyon ng bata. Agad niyang nilinis at pinalitan ng damit si Buddy. Samantalang kahit anong gawin niya ditong pag-alog ay hindi pa rin nagigising. Hindi niya alam kung anong gagawin pero imbis na magpanik, umupo ito sa tabi ng bata at kinalma ang sarili. Alam niyang walang magagawa kung patuloy siyang malilito sa pangyayari. Dinampi ni Malia ang kanang kamay sa noo ng bata. Sa pagnanais na mabasa niya anuman ang naging problema. Ngunit naging bigo ang unang subok niya. Ni walang koneksyon na madama kundi blankong emosyon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo pero sana naririnig mo ko. Hindi ako mag-aalala kung bigyan mo ako ng senyales na magiging maayos ka. Kung maari, itaas mo ang hintuturo mo sa kanang bahagi ng iyong kamay. Naghintay si Malia ng ilang minuto habang inuulit-ulit ang paghingi niya ng senyales. Agad namang nagayag ang walang malay na bata. Animoy may sariling buhay ang mga kamay nito na nag-uunahan pa sa pag-alsa. Noon ay nakasisiguro naman si Malia na sinakop ng kung anong puwersa ang katawan ng bata kaya nawalan ito ng malay. Tumayo ang dalaga upang kumuha ng insenso. Nagsindi ng 3 piraso at hinayaang lukubin ng usok ang loob ng bahay. Kasabay ng pagsambit ng mga katagang alam niya na makapagbibigay proteksyon sa kanilang dalawa. Hindi na nakabalik pa sa pagtulog ang dalaga dahil sa bigla ang tawag mula kay Abel. Ayon dito, may masamang nangyari sa bangkay ni Tatay Rudy. Inabisuhan niya ang dalaga na pumasok na maaga dahil may mga kaganapan kahit ang mga nakabantay na pulis ay hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari. Pagpasensyahan mo na muna, Malia, kung kinakailangan namin ang presensya mo dito sa istasyon ngayon. Mahirap ipaliwanag ang nangyari kaya mainam na makita mo ang problema. Sige po, Sarge. Maging ako man ay may naging problema sa bata. Wala pa akong maayos na tulog. Hindi ko alam kung saan ko iiwan tong batang to lalo pa ngayong...
Nahinto ang pagsasalita ni Malia nang biglang bumangon si Buddy at nagsalita sa kakaibang boses. Lumapit ito sa dalaga na animoy wala sa sariling katinuan. Napatingin naman si Malia habang inaabisuhan ng kausap. Akmang ibababa niya ang tawag ng muli na namang nagsalita ang bata. Sa punito ang noo at animoy nahihilo. Ayos ka lang ba, Buddy? Buddy, hoy, nakatulog ka ba na maayos? Opo, ayos lang ako. Medyo nahihilo at parang mabigat po ang noo ko. Miss, paano nga pala ako napunta dito sa silid? Kunot ang noong inalala ng bata ang mga nangyari. Pakiwari niya, habang nag-iisip ay may parte ng utak niya ang kumikirot. Habang nakayuko at nagsasalaysay ng mga naalala, tumayo naman ang dalaga at nagpainit ng tubig. Hindi nito hinintay ang pagkulo, ngunit tinansya niya na lang na mabalanse ang init. Naglagay ng isang kutsaritang asin sa isang basong maligamgam na tubig. Iniabot niya ito sa bata. Ayon sa kanya, makakatulong yon upang malinis ang kung anong negatibong enerhiyang pumapaloob kay Buddy. Nag-abiso din ng dalaga na maaga ang kanilang pagpunta sa istasyon. May nangyari sa bangkay ng tatay mo, Buddy. Kung kaya't kailangan maaga tayo ngayon. Magkayak na tayo. O kung gusto mo, mag-agahan muna tayo bago tayo umalis. Biglang umiba ang ekspresyon ng mukha ni Buddy. Animoy alam niya ang magiging karugtong ng pahayag ng dalaga. May mas masama pa ba kaysa sa mamatay, miss? Ano ba yung sinasabi ko? Ano po ba yung nangyari sa bangkay ni tatay? Ayos ka lang ba, Buddy? Masama pa rin ba yung pakiramdam mo? Sabihin mo lang at huwag ka maglihim. Sige na, Buddy, magbihis ka na lang at doon na lang tayo mag-agahan sa istasyon. Wala na kasi tayong mahabang oras para magluto. Hindi ko din alam kung ano ang nangyari sa tatay mo. Malalaman natin yan mamaya, basta ipanatag mo lang ang loob mo at huwag ka masyadong mag-isip. Hindi na nagsalita pa ang bata. Naggayak na lamang ito at sumunod sa sinabi ng dalaga. Ilang minuto ang lumipas nang lumabas ang dalawa. Huminga ng malalim si Malia at bumulong ng usal pang proteksyon. Ito'y nakagawian ng dalaga lalo pa kung may mga misyong gagawin. Bigla itong luluhod at dadakot ng lupa kasabay ng taimtim na pagdarasal. Nakamasid lang si Buddy sa gilid nang may kung ano na naman bumatok sa kanya. Kamuntikan na naman siyang mamudmod sa harap mismo ng dalaga. Diyos ko, Buddy, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kasi may tumulak po sa akin Pasensya na po hindi ko sinasadya. Naiintindihan ko na. Ikaw lang ang makakagawa ng paraan para maiwasan ang mga bagay na hindi maganda. Nasa kalagitnaan ka ngayon ng pagdadalamhati, kung saan apektado hindi lang ang emosyon, kundi ang maging espiritual na aspeto ng iyong pagkatao. Kaya malakas ang loob ng lagtaw. Hindi ko siya nakikita pero sigurado kung siya ang gumagawa ng... Lagtaw? Ano po yun? Naalala ko po kung ano yung nangyari sa akin kagabi. Saka, nahiya po ako sa iyo, miss. Ikaw pa po nagpalit sa akin ng naihian kong short. Saka sa kinatatayuan ko ngayon, dito ko siya nakita. Ang nilalang na... Biglang umurong ang dila ni Buddy at animoy may pumigil sa bibig niya upang makapagsalita. Nailing naman ng dalaga dahil nakasisiguro na ito kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang bata. Nilapitan niya din ito at binatukan. Alam niya na sa ganoong paraan, mababalik sa wisyo ang bata. Pasensya ka na Kailangan na nating umalis. Ikaw, nakikiusap ako sa iyo nilalang ng puno ng duhat. Alam kong naririnig mo ko. Kung maari lang gabayan mo ang batang ito, hindi gawing laruan. Kung gusto mong manatili sa lugar ko, ayusin mo at ihayag ng maayos ang nais. Magkaibigan tayo kaya pakiusap naway maging kaibigan mo din ang batang ito. Matapos ang litanya ni Malia ay nanghingi pa ito ng senyales kung tinatanggap ba ng nilalang ang nais niya. Ilang sandali pa nang biglang bumukas ang bakod. Indikasyon yon para sa dalaga na naiintindihan siya ng nilalang. Nakangiti naman itong nagpasalamat. Minuto lamang ang nakalipas nang marating nila ang istasyon.
Habang pinaparada ang motor sa gilid, may namataan silang mga kumpol ng tao. Nakatalukbong ito ng animoy sutana ng mga makalumang tao. Nung una iniisip lamang ng dalaga na baka mga sakristan sa simbahan na malapit lamang ito sa istasyon, kung kaya't hindi niya ito pinagtuunan ng atensyon. Samantalang nagmadali na silang dalawa makapasok sa loob. Naabutan nilang nag-uusap din ang mga kasama ni Malia. Animoy may binubuong plano. Maraming salamat at nandito ka na. Malia, nawawala ang bangkay na ipinasok nyo kagabi sa punerarya. Ayon dito sa dalawang nag-aalalay doon kagabi, bigla na lang daw may namataan silang mga kalalakihan na sa pag-aakala nila, dadaan lang. Ayon dito kay Roger, lumabas lang sila para sana magkape. Pero pagbalik, wala na daw yung katawan ni Tatay Rudy. Nawawala? Saan po nagpunta? Miss Malia, anong gagawin natin? Kaya pala hindi ako mapakali kagabi kasi kailangan ni tatay ng tulong eh. Patay na nga pero parang... Ikalma mo ang iyong sarili, bata. Tutulong kami sa paghahanap. Kung kailangang suyudin namin ang buong lugar, mahanap lamang ang bangkay ng ama mo. Mahirap pero, Malia, hindi lang ito ang unang kaso ha. Natatandaan mo, nakaraan lang. Yung nilason tapos ganito din yung nangyari. Tumahimik ang lahat nang biglang sumabat si Norman na nooy galing sa palikuran. Kakagising lang din ito at napabangon dahil sa ingay na nagmumula sa kanila. Lahat napatakip ng ilong nang agad na lumapit ito at nangumusta kay Buddy. Pakiusap, maligo ka na. Gusto pa naming mabuhay eh. Diyos ko naman, Norman. Sarge, akala ko po ba'y binigyan nyo na to ng gamit na pangligo kagabi? Pakiusap, isang di pa na atras. Pagod, puyat, tapos walang laman ng sikmura ko ngayong umaga. Baka mamaya dahil sa naamoy ko, ako din ang sasamain. Pagpasayensyaan nyo na pero bukas pa ang araw ng pagligo ko, miss eh. Miyerkules at Biyernes lang ang pwede akong humawak ng tubig kaya humingi ako ng paumanhin. Siya nga pala. Kumusta na, Miss Ganda? Hindi na po ako lalapit. Sige na, dito lang ako. Nawawala ang tatay ko, Norman. May kumuha daw sa bangkay niya. Tsaka hindi nila alam kung sino. Baka may alam ka. Pakiusap, tulungan mo kami. Napatingin si Norman sa gawi kung saan ang daan papunta sa punerarya. Malapit lang din naman ang lugar. Nangingi ng permiso ang lalaki upang sana masundan kung may bakas bang naiwan. Nag-ilingan naman ang mga pulis na nagtaas pa ng kilay sa pahayag ni Norman. Kung kami nga na nagbantay ay hindi namin alam. Ikaw pa kaya na tulog nung mangyari ang lahat? Sa mga oras na ito ayaw namin na madagdagan pa ng sakit ng ulo ha. Kaya maligo ka na muna. Baka sakaling maniwala kami sa apog mo. Wala naman siguro masama kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon makapaghayag din ng nalalaman ko sa kasong ito. Pareho niyo. Naghahanap din ako ng mga kasagutan dahil hindi lang si Rudy ang may ganitong kaso. Pinaghahandaan ko na ito dahil ilan na sa kaibigan ko ang kinuha nila. Kaya pakiusap ko sana, bigyan niyo ako ng permiso. Sarge, lasinggero po ako at hindi ko kailangan ng apog. Sanganga lang yun. Ilang sandali ang lumipas. Miss Ganda, mahihirapan tayo. Masyadong malinis gumawa ang mga hinayupak na nilalang eh. Pero kung pagbibigyan mo ako, may alam akong paraan para mapalabas ang salarin. Ano man yung iniisip mo, makabubuti kung gagawa tayo ng plano. Mag-uumpisa tayo kung saan nakuha ang laso ni Tatay Rudy. Buddy, magpahinga na lang muna tayo ngayong araw ha. Ikaw Norman, sige na, umuwi ka na lang din muna nang maayos mo yung sarili mo. Miss, may lalakarin ka ba mamaya? Kung pwede mo sana akong samahan sa tubaan ni Aling Ana. Baka sakaling makahanap tayo ng pwedeng maging sagot sa problema natin eh. Katulad lang din ni Buddy. Hindi din ako mapakali kung ganito ang nangyayari. Nag-isip muna si Malia bago tumugon. Batid nitong may punto naman ang binata. Ayon pa sa kanya, hindi sila makapaglatag ng konklusyon hanggat wala silang basihan o mapagkukunan ng impormasyon ukol sa problemang kinakaharap nila. Sa kabilang banda, nagdadalawang isip ang dalaga sa gagawing hakbang lalo na sa aura ng kaharap.
Masasabi niya kasing isa ito sa salarin, ngunit may bahagi sa utak niya na umuudyok upang magtiwala kay Norman. Ganun pa man, binigyan niya ng pagkakataon ng suwestyon ng lalaki. Naisip niya na magdoble ingat na lang siya kung sakaling gagawa lamang ito ng patibong para linlangin siya. Sige, anong oras? Buddy, ayos lang ba na maiwan ka muna sa bahay mamaya? Hindi pala pwede, delikado. Lalo na't hindi mo kabisado nakapalibot sa bahay. Miss Malia, sasama po ako sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Saka ayaw ko po mag-isa. Hanggat hindi po natin nakikita ang katawan ni tatay, hindi din po ako matatahimik. Ayos lang yan, miss. Isama na natin. Baka mamaya pag iniwan mo yan, ano pa ang gawin niya sa sarili? Pero pakiusap ko lang sa'yo, buddy Huwag masyadong maglilikot ha. Halos lahat kasi ng panginginom sa baryo natin yun ang tambayan. Saka huwag basta tumatanggap ng kung ano mang ibibigay nila. Lalo pa kung ito'y pagkain o inumin. Sa hinala ko, doon talaga nadali yung tatay mo Pero kailangan ko lang talaga ng kumpirmasyon. Malalaman ko din ang lahat. Maghintay lang kayo, makayawa kayo. Nagyaya na muna si Maliyang bumalik sa istasyon at kumain. Maging siya nakaramdam na ng gutom dahil sa mga ginagawa. Habang naglalakad, tinitingnan niya ang bata. Ayon kay Malia, napaka-inosente ng mukha ni Buddy. Animoy wala pa talagang kamuwang-muwang sa mundo, ngunit nakakaranas na ng samot-saring paghihirap, hindi lamang sa pisikal na aspeto, ngunit maging emosyon ng bata. Nadagdagan ng alalahanin ni Malia nang madako kay Norman. Doon niya palang nasipat ang kabuuan ng mukha nito. Masasabing dugyutin talaga ang aura ni Norman, lalo pat hindi talaga ito naliligo. Dagdagan pa ng nakatalim pulang tela sa noo nito na animoy mababakas ang kalumaan, ngunit doon niya lang din napansin na hindi bastang telang pula ang tali. May mga nakaburda ditong mga kataga na kung hindi siya nagkakamali, gawa ito ng isang dalubhasa pagdating sa pag-uukit ng mga katagang Latin. Biglang nadako ang pag-iisip ni Malia sa amo ng mukha ni Norman. Naisambit pa niya kung sana marunong itong maligo. Napamangha si Malia sa nabuong realisasyon sa utak. Marahil may katotohanan ng mga sinasabi ni Norman, ganun pa man nanatili lamang alerto ang dalaga sa mga posibleng mangyari. Lalo pat nararamdaman niya ding lapitin ng lalaki ng tukso at gulo. Maya-maya pa'y nakabalik na sila sa istasyon. Naabutan nilang nakahanda na ang mesang nilatagan ni Abel ng pinalutong almusal. Nakangiting nauna na umupo si Norman. Mahalatahan na yung pagkasabik niya sa pagkain dahil ayon pala sa kanya, ilang araw nang walang laman ang tiyan niya, kundi tuba na ininom niya kasama pa si Rudy. Nagsitawanan naman ang lahat na animoy hindi na alintana ng lalaki ang mahiya. Tiraan mo naman kami. Hindi lang ikaw ang gutom, no? Miss, pagpasensyaan niyo na po itong si Norman, ha? Mahirap talaga kasi ang malipasan ng gutom, Hayaan mo na. Sarge, i-charge mo to sa akin ha. Ako nang bahala. Saka, Buddy, sige na, dumampot ka na kahit konti lang. Pag hindi ka pa kumain, magagaya ka na sa kanya, sige ka. Sabay nguso papunta sa lalaking parang inagawan ng isang supot ng pandesal. Nangiti naman ng pilit si Buddy, pero dala marahil ng hindi magandang pakiramdam kung kaya't kahit anong gawin niya, ni hindi nito kayang lumunok ng kahit anong pagkain. Ayon sa bata, hindi naman siya nakakaramdam ng gutom. Pero nasabik siya nang makita ang pitsyel ng tubig na puno ng yelo. Dagdag pa ni Buddy, kung maaring tubig lang ang ibigay sa kanya. Masamang sinyalis yan, Malia. Pag nagtuloy-tuloy ang ganyang pag-uugali ni Buddy, baka malaking problema yan pag nagkataon. Kahit pa mababa ka sa aura niya ang kalakasan, pero iba pa rin kung may laman ang tiyan. Iba pa naman ang epekto ng hanging umakyat sa ulo. Nako, hayaan nyo na muna. Ako nga ilang araw hindi nakakain buhay pa naman ako. Ang kailangan ni Buddy, maalalayan ng emosyon at espiritual na aspeto niya.
Hindi madali para sa bata pero alam kong kakayanin niya. Di ba, buddy? Nagkatinginan pa ang lahat habang si Norman subo lang ng subo. Nabibilaukan pa ito dahil kahit puno pa ang bibig ay nagsasalita ang binata. Napahugot na lang ng malalim na paghinga si Malia. Samantalang si Buddy uminom lang ng tubig. Ni hindi kumain ng bata. Bago magtanghalian, inabisuhan ni Malia ang mga kasamahan sa gagawin niyang hakbang kasama si Norman. Inilatag niya ang sitwasyon upang mahingi din ang opinyon ng mga nakatataas sa kanya. Kung ako lang ang tatanungin, hindi ako sang-ayon. Alam mo na siguro kung bakit. Babae ka, at kahit alam mo ang pasikot-sikot sa lugar, hindi pa rin kami nakakasiguro na magiging ligtas o maayos ang gagawin nyo. Mas mainam siguro magdala ka ng makakasama, Malia. Nang sa ganun makaalalay sa'yo oras na may gawing... Lagi naman akong handa, Sarge. Tsaka, huwag mo nang alalahanin si Bantot. Kahit ganun ang ayos niya. Mukha namang mapagkakatiwalaan eh. Hindi kasi natin alam kung ano o sino ang kalaban natin. Nag-aalala lang ako sa madadamay. Hihingi na lang ako ng backup kung sakaling may mangyaring masama. Inilatag ko lang ang magiging plano dahil importante din ang magiging opinyon nyo sa magiging hakbang ng kasong ito. Lahat ng pagtutol ay inilatag ni Abel, pero batid niyang napakaseryoso ng dalaga. Ramdam niya dito ang determinasyon na marisolba ang nasabing problema. Tinapos lang ni Malia ang talaan ng trabaho at nagpaalam na din itong umalis kasama si Buddy at Norman. Bago pa man sila tumuloy sa binuong plano, umuwi na muna si Malia dahil ayon dito, kailangan nilang magbihis lalo pa ng dalaga. Kinailangan niya magkunwaring isang manang nang sa ganon hindi sila mabisto kung sakali mang pasukin na nila ang tubaan. Nang marating nila ang bahay ni Malia, biglang nagsisigaw si Norman sa tapat ng bakod. Ayon sa kanya, animoy may malakas na puwersang humaharang sa kanya. Naku, naloko na miss. Baka hindi pwede mabantot. Bakit? Kanino bang bahay to? Oo nga no. Hoy, kambing! Pag hindi mo ako padadaanin, matatama ka sa akin. Aba, miss. Antikas pala ng bantay mo, ha? Nakikita mo? Ay, oo nga pala. Kalahi mo yata sila. Inahot na ni Malia ang lagtaw. Ayon sa dalaga, may misyon silang gagawin at ayaw niyang maantala, lalo pat malapit na magdilim. Akmang hahakbang na papasok ang lalaki nang bigla itong batukan ng lagtaw papasok. Sabay ng pagtawa na animoy nasisiyahan sa ginawa. Samantalang si Malia ay agara ng pumasok at naghanap ng damit na maisusuot. Pumasok na din ang dalawa kasama ang lagtaw. Oops! Dito ka lang. Huwag ka nang sumama. Nakakapikong ka na, ha? Hindi na ako natutuwa. Kung saan tulungan mo na lang kami imbis na ganitong ginugulo mo yung gagawin namin Bakit? Nakakatuwa ka kasi pero di bali na. Ayaw ko sa'yo kaya dito na lang ako sa bata. Nagtinginan si Buddy at Norman. Animoy nabahala sa posibleng gagawin ng nilalang. Gayunpaman, hinayaan na nila ito. Alam nilang hindi ito gagawa na makakasama sa kanila, lalo pat takot ang lagtaw sa dalaga. Ilang sandali pa nang matapos si Malia, pormang kanto ang naging datingan ng dalaga. Itinali ng pabilog ang mahabang buhok, nagsuot ng mahabang palda at nagpares ito ng kupas na blausa. Namangha naman si Norman habang tinititigan si Malia. Aniya, kahit sa simpleng kasuotan, lumalabas pa rin ang ganda ng dalaga. Pakisarado ng bibig. Baka mapasukan ng langaw. Saka ang laway. Tumutulon na, Norman, Balang araw, maasawa ko din yan. Itaga mo to sa bato, Buddy. Magiging abay pa kita. Aba, gaano ba yan kaimportante at ayaw niyong marinig ko? Tara na nga. Anong oras na Hindi pa tayo magdadala ng kahit na anong sasakyan. Lalakarin lang natin para makatotohanan ng gagawin nating misyon. Sumang-ayon naman ang dalawa. Ngunit
nakatutok lang ang tingin ni Norman sa dalaga. Sa isip nito, napakaswerte niya dahil hindi lahat nabibiyayaan ng kaibigang malaanghel ang pagmumuka. Bago pa man sila umalis, hindi makalimutan ni Norman ang mag-ihip ng simpleng usal pamproteksyon para sa kanilang tatlo. Ayon pa sa kanya, hindi magiging madali ang gagawin nila kung kaya't kinakailangan nila ng pangdepensa. Hindi lang para sa mga nilalang na hindi nila nakikita, kundi maging sa mga nagbabalat kayong alagad ng kadiliman. Sa kabilang banda, hiningi ni Malia ang proteksyon sa kaibigang Engkanto at siya naman pagtalima nito upang maalalayan sila. May inabot pa itong kabahagi ng sungay niya kay Buddy. Nakatingin ito ng makabuluhan sa dalaga pero yumuko ito bilang pagrespeto, lalo na nang hinandugan niya ng kakaibang regalo ang bata. Naunawaan naman ito ng dalaga. Dagdag pa niya, sa unang pagkakataon, nakahanap ang kaibigan ng pag-aalayan niya ng kanyang pagsiserbisyo. Kahit pa ito'y matagal niyang nakakasama pero nakahanap ito ng koneksyon sa pagkatao ni Buddy. Laking pasasalamat ng bata dahil ayon naman sa kanya, may kung anong enerhiya ang pumapaloob sa bagay na ibinigay ng lagtaw. Ramdam ni Buddy ang animoy kakaibang puwersa na biglang sumakop ng kanyang sistema. Maging si Norman ay napamangha sa hindi inaasahan paglalayag ng bata. Maging ito, hindi makapaniwala sa kaganapan. Samantalang nagbitbit din sila ng maliit na galon na kunwari bibili lamang sila. Halos inabot naman ng 1 oras ang kanilang paglalakad, maabot lamang ang nasabing tubaan. Halos padilim na ng mga oras na yon, pero hindi yun alintana ng tatlo. Ngunit naging hudyat pa yon sa kanilang malawakang paghahanda. Hindi nila alam kung anong klase ang mga makakalaban, kung kaya't mas pinili nila ang magmatsyag. Ang biling ko, Buddy Miss Ganda, kahit anong iabot nila, tanggapin nyo lang pero huwag nyong isusubo. Hangad ko ang tagumpay ng misyon natin. Kaya sana, Miss Malia, mahanap natin ang kaibigan ko. Napatango lamang ang dalawa habang hindi na kumibo sa paalala ni Norman. Nasa bungad pa lang sila ng tindahan ay agad na tumambad sa kanila ang mga nakahilerang mga tanggero. Napatakip pa si Malia ng ilong dahil ayon sa kanya, hindi maiwasan ng sikmura niya ang sumama lalo pa sa kakaibang aroma na nalalanghap niya. Nagmumula ito sa mga taong nakaupo di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Maging si Norman nakaramdam ng kakaibang presensya. Ayon sa kanya, nakailang beses na niyang napasok ang lugar na yon ngunit nakasisiguro siyang dahil sa sabulag na ginagawa ng mga nilalang kung kaya't hindi niya ito nararamdaman noon. Akmang hakbang na lamang siya papasok nang biglang may humarang sa kanilang daanan. Si Aling Ana, ang may-ari ng tubaan. Magandang hapon, Aling Ana. Kasama ko pala mga kaibigan ko. Bibili po sana kami ng tuba Aba iho, wala na akong panindan tuba. Pinakyaw na ng mga nakahilerang tanggero sa mahabang lamesa banda dun sa dulo. Nako, nahuli kayo ng dating. Pero kung makapaghihintay kayo ng kaunti, may padating mamayang mga 7:00. Ayos lang ba yun sa inyo? Walang kaso. Sige po, maghihintay kami. Pero siya nga po pala, parang may kasiyahan sa loob ng tubaan nyo. Nakakatuwa naman ang sasaya nila. Ay oo, ganyan talaga sila lalo na pag may kasamang masarap na pulutan. May dala-dala sila kaninang nakasupot na lutong karne daw. Binigyan pa nga nila ako nandun sa isang lamesa Hindi ko kinain kasi parang kakaiba ang amoy. Alam mo naman yung mga kagaya kong may edad na, hindi na din mahilig sa karne at mahina na ang panunaw ko. Kung gusto nyo sa inyo na lang. Imbis na tumugon, napatingin si Malia kay Norman. Alam niyang may gusto itong ipahiwatig ngunit biglang inakbayan ni Malia ang matandang kaharap. Ninais niyang malaman kung anong klaseng tao ang tindera. Pero napangiti siya dahil maganda ang naging presensya nito hindi lang sa pagharap sa kanila kundi maging ang kalooban na matanda. Hindi na siya nagtaka kung bakit marami ang dumadayo sa lugar. Nakangiting inasikaso sila na matanda
habang binigyan naman sila ng magandang espasyo sa loob ng tubaan nito. Sa kabilang banda, nakakaramdam ng pagkaalinsangan si Norman. Maging si Buddy ay nakakaramdam ng pag-init ng paligid. Pinagpapawisan pa ito dahil animoy may kakaibang presensyang humahalo sa simoy ng hangin na nagmumula sa labas ng tindahan. Ayos ka lang, Buddy? Nauuhaw ka ba? Parang namumula ka yata. Nakakaramdam ka din ba ng pagkaalinsangan? Malia, hindi magandang pangitain ito. Kaya alerto kayong dalawa ha. Nakikita niyo ba yung mga taong nagtatagay mula kanina? Dito lang sila nakatingin sa atin eh. Lalo na sa'yo, Malia. Ayos lang po ako, miss. Pero malakas ang kutob ko. Hindi tao mga yan. Norman, anong gagawin natin kung sakaling? Maganda lang tayo. Huwag na lang tayo magpahalatang nararamdaman natin sila. Nakaupo lang silang tatlo habang naghihintay ng padating na galon ng tuba. Madilim na at nakakaramdam na ng kabigatan ang bawat isa sa kanila. Sa unang pagkakataon, noon palang gumana ang mga tangan ni Norman. Sa ilang beses niyang pagtagay sa lugar, hindi niya maintindihan pero malaki ang naitulong ng presensya ni Malia at Buddy sa pagbuhay ng kanyang mga tangan. Naging mabigat na para sa kanya ang aura ng paligid. Hindi na din niya naiwasan ang pag-ihip ng usal pangkalas ng sabulag na ginagamit ng mga nagbabalat kayong mga tanggero. Habang nagsasambit ng mga katagang hindi maunawaan ng dalawang kasama, may isang lalaki ang lumapit sa kanilang mesa. Sa paglalarawan ni Norman, namumula na ang mga mata nito na animoy dahil sa lasing at may tama na ng tubang tinatagay. Sumisinok pa ito habang lumalapit at nakiupo sa mesa nila. Ata, nagtatagay ka din ba? Saka, ang ganda naman ng babaeng kasama mo, pre. Baka naman pwede namin kayong manyayaan sa mesa namin. Parang nakakaya naman sa inyo kung hindi namin kayo isasama sa aming munting pagsasalo-salo. Parating na yung mga pinaluto naming malaking putahe kasabay ng tuba ni Aling Ana. Sige, maraming salamat sa inyong pag-imbita. Pero hindi naman kami magtatagal at... Biglang umangil ang kaharap. Inaasahan nila yon dahil ramdam na nila ang nais nito. Kung kaya't maagap na pinigil ni Norman si Malia. Ayon dito, susunod na lamang pag dumating na ang pinalutong putahe. Dagdag pa niya sa kaharap, hindi naman sa ayaw nilang paunlakan ang paanyaya nito. Ngunit hindi sanay ang mga kasama sa maraming tao, lalo na kung ito'y hindi nila kilala. Naging malumanay din si Norman upang hindi gumawa ng komosyon ng kaharap. Sa kabilang banda, sumang-ayon lang sila para sana makisama at makuha na din ang sagot ng kanilang katanungan. Tumayo si Hiner at bumalik sa kinauupuan nito. Nakatinginan ng tatlo habang si Buddy ay may kung anong inihip sa hangin. Ayon sa bata, matatanggal ng simpleng usal ang mga pagbabalat kayo ng mga nilalang oras na dumapo sa mga ito ang ginawang orasyon ng bata. Hinay-hinay lang, Buddy ha. Baka mamaya mahalata tayo sa ginagawa mo. Saan mo natutunan niyang... Wala na tayong oras. Malia, ihanda mo na yung sarili mo dahil oras na makalasan sila ng balat kayo. Baka hindi mo kayanin. Ayos lang ako, Buddy. Pero pakiusap ko lang, huwag tayong padalos-dalos at marami sila. Baka hindi natin kayanin. Talagang dadami pa sila. Lalo pa pagdating ng takdang oras ng kanilang panginginain. Pansinin nyo, tayo na lang naghihintay dito para maging ang matanda umalis na. Napaisip si Malia. Nilinga-linga ang paningin sa paligid. Maliban sa kanila at sa mahabang mesa ay wala ng ibang tao. Nang mga oras na yun, nagpanik na ang dalaga dahil isa-isa nang naglaglaga ng mga balat ng mga nilalang sa mahabang mesa. Animoy mga halimaw na kawangis ng pusang walang balahibo ang nakikita ng dalaga. Maging si Norman ay nanlaki ang mga mata dahil ang kaninang karne na pinagsasaluhan ng mga ito ay naging pira-pirasong bahagi ng tao. Totoo nga ang inala mo, Norman. At posibleng ang pinagsasaluhan nila ngayon ay ang bangkay ng tatay ko. Mga halimaw sila. Hindi pa nila alam na nahubaran na sila ng balat.
Kaya kumalma ka lang, buddy. Hindi natin ito madadala sa padalos-dalos. Gagawin natin kung anong ginawa nila sa ama mo. Pero kailangan natin mag-isip ng ibang paraan. Maya-maya pa'y may nagsidatingan. Mga taong nakasuot ng sutana. Napamura si Malia nang maalala niya ang nakasalubong sa punerarya na inakala niyang sakristan ng simbahan. Dala-dala namang ito ang sinasabi ni Hiner na malaking putahe. Nagtatawanan ng lahat ng inilatag na ang malaking lalagyan ng pagkain. Napalunok ng laway si Malia nang makita ang malaking putahe na sinasabi ni Hiner ay si Tatay Rudy. Halos maduwalang tatlo na makita nila ang karumal-dumal na sinapit ng bangkay habang inaayos pa ng mga aswang ang paglatag ng kanilang pagsasaluhan. Sa pagpapatuloy ng kwento, umuusok na sa galit si Buddy. Lalo pa nang makasiguro siyang katawan ng tatay niya ang pinagpipiestahan ng mga balbal. Inabisuhan ni Norma ng dalawa na huwag tumayo sa kinauupuan habang ito'y nagtungo sa kinaroroonan ni Aling Ana. Kaya pala hindi nila nakikita ang matanda. Nakatulog ito sa gilid nang hinahanayan niya ng mga paninda. Akmang gigisingin niya sana nang bigla namang dumating ang isang lalaking may dala ng dalawang malalaking galon ng tuba. Nakakasiguro itong manangiti ang lalaki dahil sa bihis at postura nito. May nakasukbit pang dalawang karit. Inabisuhan niya ang lalaki na gisingin si Aling Ana pero parang may kung ano ding nangyari sa matanda. At kahit anong gising nila ay hindi nagigising. Hindi na magandang senyalis ito. Pre, itakos mo na si Aling Ana. Akin na yung mga tuba mo at delikado na ang lugar lalo na para sa inyong dalawa. Kami na ang bahala. Kung maaari, humingi ka na din ng tulong. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Ayaw kasi ni Lolang makinig kahit na gaano pa kabait ang ipakita sa mga aswang na yan. Gagaw at gagawa rin sila ng kademonyohan. Diyos ko Lola, gumising ka po! Hinugot ni Norma ng karit na nasa gilid ni Jonas. Pinabutan niya ang matanda sa apo at pinadaan niya ang mga ito sa likod kung saan magiging ligtas sa maglola ang pagtakas. Samantalang binuksan ng binata ang tuba at may kung ano itong inilagay sa loob mula sa nakataling pulang tela sa noo. May hinugot itong animoy mga hibla ng tela. Kasabay ng mga usal pang patay sa sinumang nilalang na uminom ng nasabing tuba. Sa madali ang orasyon, nakagawa pa ang binata ng kakaibang lason kung saan hindi mapapansin ng mga nilalang ang nakahalong hibla. Maya-maya pa'y sumunod pala ang dalawa. Nagulat pa si Malia kung bakit dala-dala na ni Norman ang galong may lamang tuba. Imbis na magsalita, nagsenyas na itong tumawag na ng backup. Dahil kung magkataon, hindi nila kakayanin ng mga nilalang. Lalo pa orasyon ng kalakasan ng mga aswang. Agad namang sumunod si Malia, habang si Buddy at Norman ang nagdala ng galon patungo sa mesa. Nakatinginan ng lahat ng nasa mesa. Nakangisi pa ang iba sa pag-aakalang pagkain ang lumalapit sa kanila. Oh, nasa na si Aling Ana? Bakit hindi siya naglatag sa amin ng tuba? Ay, di ba saluhan nyo na lang kami. Total nandito na lang din kayong dalawa. Masama ang pakiramdam na matanda kaya kami na lang ang ginatasang maglatag sa inyo. Siya nga pala, pagpasensyaan nyo na hindi kami makakasalo Uuwi na din kasi kami kaagad. Lumalalim na din kasi ang gabi. Nagsitinginan ng lahat habang may isang kumuha ng galon kay Norman. Isa-isa nitong tinagayan ng mga basong nakahilera sa mahabang mesa. Halos ang iba ay sabay-sabay uminom. Ang iba naman sumusubo ng pulutan. Hindi na matagalan ni Buddy ang nararamdaman lalo pat nakikita niya ang putol na ulo ng ama na nilagay pa sa gitna ng mesa. Animoy ulo ng baboy na walang panghundangang inilapag. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Hindi na kayo naawa sa tatay ko! Matapos yung lasunin, ginawa niyo pang pulutan! Buddy, maguros dili ka! Hindi natin sila kakayanin! Dalawang angil na ang mga kaharap, samantalang ang iba na nakainom ng tuba ay agarang nalagutan ng hininga. Pakiwari ni Norman, magiging katapusan na nila ng mga oras na yon. Ngunit laking pagkamangha niya nang biglang ang isang batang patpatin ay nagkaroon ng malakas na mga kamao. Hawak-hawak ni Norman ang karit na ginamit niya
na pangtaga sa lumalapit sa kanya. Pero si Buddy, animoy naging kawangis ni Hulk. Nilamon ito ng sobrang galit na kahit demonyo hindi kayang pigilan. Halos lahat ng lalapit sa kanya ay agaran niyang binabalian ng leeg. Animoy may pinaghuhugutan ng bata ng lakas, lalo pa hindi niya inaalis ang paningin sa amang nakalatag sa lamesa. Sumisigaw pa ito habang animoy langgam na tinitiris ang ulo ng mga balbal. Ni hindi man lang nakagalaw ang iba pang mga aswang dahil sa ininom nilang tubang may lason. Samantalang tatakas pa sana si Hiner nang bigla naman siyang hawakan ni Buddy sa ulo na animoy buong puwersa nitong hinatak palayo sa katawan. Walang takot ang mababaka sa mukha ng bata, kundi nag-uumapaw na galit. Lumipas ang ilang minuto nang dumating na ang tinawag na backup ni Malia. Maging ang taong bayan na hininga ni Jonas ng tulong. Naabutan ng mga ito ang hawak-hawak pa ni Buddy ang ulo ng aswang na wala ng buhay. Nagsipasok na ang mga pulis habang hindi din napigilan ang mga nagresponding mga tao upang makiusyoso sa nangyari. Ayos lang ba kayong dalawa, Buddy? Diyos ko! Malia, patawad. Hindi ko na siya naawat eh. Nakatayo lang ang bata habang tumutulo ang luha. Halos hindi na ito makagalaw dahil sa nararamdamang panginginig ng katawan, dala na matinding galit. Halos hindi niya nakilala ang sarili. Ayon kay Norman, parang sinapian ng malademonyong mga kamao si Buddy. Alam nila kung saan ito nagmula, pero hindi na lang nagsalita pa si Norman dahil napalibutan na sila ng mga pulis. Hindi mapaliwanag ng mga saksi kung ano nga ba ang katotohanan. Tanging mga pugot na ulo lang ng mga kalalakihan ang nakita nila. Hindi figura ng kung anumang halimaw. Maging si Malia nagulat dahil ang mga bangkay na nakuha nila ay pawang mga tao kung titingnan. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ng nakararami kung paanong nandoon ang katawan ni Tatay Rudy. Maging ang mga pulis ay sumakit ang ulo kung paano hahawakan ang nasabing kaso. Sino ang mananagot? Ang bata bang walang kamuwang-muwang o yung kasamang lalaking may hawak ng karit? Kinabukasan, nagsalaysay si Malia kung bakit ganoon ang nangyari. Inihag niya ang mga bagay na alam niyang hindi paniniwalaan ng karamihan, lalo pat hindi niyon kayang isalaysay ang mga nakitang kakaiba, lalo pat walang konkretong ebidensya, maliban sa tadtad na parte ng katawan ni Tatay Rudy. Sa kabila ng mga kalituhan ng mga investigador, nagsalaysay din ang apo ng matanda sa mga nangyari. Isa siya sa nagpatunay na lahat ng sinasabi ng tatlo ay pawang katotohanan. Naglahad ang manangiti dahil maging ang lola nitong si Aling Ana ay hindi na nagising. At ang tinuturo niyang salarin ay ang mga grupo ng nilalang na pinatay ni Buddy. Hindi makapaniwala ang lahat pero naging rason ito upang mapagaan ang daloy ng kaso. Hindi naging madali para sa lahat na balangkasin ang mga pangyayari, ngunit naging maayos lang ito dahil walang pamilyang sumampa ng kahit na anumang reklamo laban sa dalawa. Ni walang naghanap ng mga bangkay nang narecover sa crime scene maliban kay Tatay Rudy. Hindi ko alam kung ano magiging opinyon ko sa nangyari. Pero, Malia, malaking tanong ito sa ating mga nakauniforme. Pero sa kabilang banda, napahangan niyo ko sa katapangan na naipamalas niyo. Lalo ka na, Buddy. Ganun pa man, kinakailangan mong sumailalim sa mga pagsusuri. Hindi natin alam, baka isa ka din sa gumagamit ng pinagbabawal na gamot kung kaya't ibang naging paningin mo. Sa kabilang banda, maabsuelto ka dahil bata ka. Wala namang kaming natanggap na reklamo. Kung walang kaso, natural, walang kulong. Maraming salamat, Sarge. Pero sa lagay na ito, makakaasa ka makikipag-cooperate kami para sa ikauusad ng lahat. Nagpasalamat na din si Norman dahil nabigyan ng hustisya ang mga kaibigan, lalo pa ni Tatay Rudy. Nahihiyaman kay Buddy dahil hindi niya inaasahan na mas magaling at mas malakas ang bata kaysa sa kanyang nahubog ng panahon. Hindi sila kinulong, bagkus tinulungan sila makapagsimula ng panibagong buhay.
Ano man ang nangyari, hindi yun naging susi para mapaniwala ang taong bayan na may aswang, pero naging daan yon upang mabuksan ang kaisipan ng nakararami na hindi lahat ay normal. Meron talagang hindi kayang sagutin ng kahit na sino. Wakas. Mahirap ang maging mahirap. Mga katagang